Sa ilalim na malamlam na ilaw ng VIP club, patuloy sa kanyang trabaho si Audrey. Tulad ng dati, nagdala siya ng alak sa lamesa ni Steve. Pero ngayong gabi, napansin niyang tila hindi ito ang karaniwang malamig at tahimik na si Steve. Nakatitig ito sa baso ng whiskey, tila malalim ang iniisip. "Sir, nandito na pong order niyo," anya at inilapag ang baso. Tumango si Steve, ngunit hindi agad sumagot. Maya-maya, nagsalita siya. Hindi nakatingin kay Audrey. "Palagi kitang nakikita rito, pero hindi ko alam ang pangalan mo." Napangiti si Audrey. "Ako si Audrey, sir. Pero madalas po akong tinatawag ng mga customer na Miss Smiley." "Miss Smiley?" Umangat ang isang kilay ni Steve. "Opo, kasi raw, kahit anong pagod, kahit anong bigat ng trabaho, lagi akong nakangiti." Saglit na natahimik si Steve bago nagsalita. "Hindi ba nakakapagod ngumiti kung hindi ka naman talaga masaya?" Nakibit balikat si Audrey. "Mas nakakapagod pong magpakalugmok sa lungkot." Napatingin si Steve sa kanya. Para bang ngayon lang niya naisip iyon. Sa mga sumunod na linggo, hindi lang basta saglitang pag-uusap ang nagaganap sa pagitan nila. Nagkaroon ng mga mas personal at malalim na usapan. Isang gabi, kakaunti lang ang tao sa VIP club. Tahimik si Steve habang iniikot-ikot ang yelo sa kanyang baso. Lumapit si Audrey at pinunasan ang mesa. "Alam mo, sir," panimula niya. "Mula nang dumating kayo rito, hindi ko po kayo nakitang ngumiti ng totoo." Nagtaas ang tingin si Steve. "At paano mo naman nasabi kung ano ang totoo o hindi?" "Dahil minsan, nagkukunwari rin akong masaya kahit hindi." Saglit na natigilan si Steve. "Bakit?" Huminga ng malalim si Audrey. "Kasi may mga taong umaasa sa akin. Hindi ako pwedeng sumuko." Nanatili silang tahimik. Bago muling nagsalita si Steve. "Ano ba ang gusto mong gawin kung hindi ka waitress ngayon?" "Siguro, nurse na ako." "Nurse?" Tumango si Audrey, pero hindi niya mapigilan ang lungkot sa kanyang mata. "Simula bata pa lang ako. Gusto ko nang tumulong sa mga tao. Pero hindi lahat ng pangarap natutupad, sir." "Bakit hindi mo tinuloy?" Napayuko si Audrey. Pinipigilang pumatak ang luha. "Mas kailangan ako ng pamilya ko. Hindi ko kayang iwan si Kent, lalo na at nasa second year college na siya." Tahimik na napatingin si Steve sa kanya. Hindi niya kailanman naisip kung paano isakripisyo ang sariling pangarap para sa ibang tao. Lumipas ang ilang linggong nakakapag-usap ang dalawa. Hindi maintindihan ni Steve na sa tagal niya nang umiinom sa lugar ni iyon ay may isang tao pala na makakaintindi sa kanya. Hindi niya lubos maisip na bakit ngayon niya lang naisipang pansinin ang dalaga sa tagal niya nang nakikita itong nagsaserve ng alak sa kanya. Isang gabi, habang abala si Audrey sa pagkuha ng order, lumapit ang isang lasing na customer at hinawakan ang kanyang braso. "Halika na, Smiley! Huwag mo na akong pakiputin!" Anang lalaki, amoy alak at may bahid ng yabang sa boses. Bahagyang nanigas si Audrey. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon, pero hindi ibig sabihin na hindi siya naiinis o natatakot. Maingat niyang inalis ang kamay ng lalaki mula sa kanyang braso. "Pasensya na po, sir. Kailangan ko pong asikasuhin ng ibang customer." Ngunit sa halip na lumayo, mas lalo pang naging agresibo ang lalaki. "Ang arte mo naman! Akala mo naman kung sino." At bago pa nito matapos ang pangungusap, isang malakas na suntok ang lumapat sa panga ng lalaki. Napahandusay ito sa sahig. Hawak-hawak ang mukha, habang ang buong club ay biglang natahimik. Si Steve. Nakatayo ito sa tabi ni Audrey. Ang kamao ay nakakuyom pa at ang malamig niyang titig ay nakatutok sa lalaking nasa sahig.
Tang ina, ano bang problema mo? Galit na tanong ng lasing na lalaki. Walang sabi-sabing kinuha ni Steve ang kanyang wallet at naglabas ang isang makapal na bundle ng pera. Inihagis niya ito sa mesa. Bayad ko na sa lahat ng na-order mo ngayong gabi. At bayad ko na rin para lumayas ka. Hindi makapaniwala ang lalaki, pero na makita niya si Steve Madrigal ang bumangga sa kanya, bigla itong umurong. Hindi lang dahil sa takot sa posibleng susunod na suntok, kundi dahil na rin sa impluwensya ng apelidong Madrigal. Dahan-dahan siyang tumayo, dumura sa gilid at umalis sa walang imik. Nang makalabas na ito, tsaka palang nakahinga ng maluwag si Audrey. Napatingin siya kay Steve. Kita pa rin sa mukha nito ang galit. Steve, mahina niyang tawag. Hindi ito sumagot. Sa halip, huminga ito ng malalim at saka bumalik sa upuan niya. Tahimik na umupo si Audrey sa harapan niya. Hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang sabihin. Hindi mo dapat ginawa yun, anya sa wakas, pero mahina lang ang tono niya. Dahan-dahang iniangat ni Steve ang kanyang tingin. Bakit hindi? Baka magkaproblema ka. Saglit silang nagkatitigan. Si Audrey, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman. Si Steve, para may kung anong pinipigilan sa loob niya. Salamat. Mahina, ngunit taos-pusong sabi ni Audrey. Wala pa ring imik si Steve, pero sa unang pagkakataon, nakita ni Audrey ang bahagyang paglambot ng titig nito. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon din, naramdaman ni Audrey na kahit gaano kalamig ang isang taong tulad ni Steve, kaya rin pala niyang uminit para protektahan siya. Dumaan ang maraming gabi na mga pag-uusap, tahimik na pagsasama at unti-unting paglalapit ng loob. Hindi man diretsa ang sabihin, ramdam nilang may namumuong koneksyon sa pagitan nila. Lumipas ang mga buwan at hindi nila namalayang unti-unti silang nagiging parte ng buhay ng isa't isa. Tahimik na nag-aayos si Audrey ng mga baso sa club dahil tanghali pa lang naman at wala pang masyadong ginagawa. Mula sa pintuan, biglang bumungad si Kent, humahangos at bakas sa mukha ang labi sa tuwa. Ate! Sigaw niya, halos matapilok sa pagmamadali. Napalingon si Audrey, kita ang pagtataka sa mukha. Ano na naman yan, Kent? Para kang hinahabol ng kusino. Hindi mo maintindihan, ate. Natanggap ako sa scholarship program! Sigaw ni Kent, nanginginig sa tuwa habang iniaabot ng isang papel. Napakurap si Audrey. Ha? Scholarship? Tumango si Kent ng mabilis. Oo, ate. Full scholarship para sa engineering course ko. Hindi ko na kailangang magbayad ng tuition. At may allowance pa ako buwan-buwan. Lalong nanlaki ang mata ni Audrey habang binabasa ang papel. Kent, totoo ba to? Oo, ate. Kanina ko lang nalaman sa university. Halos hindi ako makapaniwala. Kaya ilang beses ko pang tinanong ang admin. Totoo nga. Pero, biglang pumagal ang kanyang boses. Tila nagtataka. Ano? Tanong ni Audrey. Ramdam ang kaba sa tono ng kapatid. Sinubukan kong alamin kung sino ang sponsor ko. Pero sabi ng University Confidential daw, ayaw magpakilala. Saglit na nag-isip si Audrey. Sino kaya? May kakilala ka bang pwedeng gumawa nito para sa'yo? Umiling si Kent. Wala, ate. Wala naman akong alam na may kakayang magbigay ng ganitong kalaking tulong sa akin. Napangiti si Audrey at niyakap ang kapatid. Kung sino man siya, napakabuting tao niya. At ikaw naman, Kent, deserve mo to. Pinaghirapan mo yan. Salamat, ate. Masayang sagot ni Kent. At kapag naging engineer na ako naman ang tutulong sa iyo. Natawa si Audrey at kinurot ang pisngi ng kapatid. Sige, aasahan ko yan. Habang nagdiriwang si Kent, hindi maiwasan ni Audrey na mapatingin sa isang sulok ng club kung saan nakaupo si Steve.
Pinipirmahan ang papeles sa binigay ng may-ari ng club na para bang may deal na naman itong balak gawin. Napasulyap si Steve sa kanila at napansin niya ang bahagyang ngiti sa labi nito. Pero agad ding bumalik ang malamig nitong ekspresyon nang mahuli niya itong nakatingin. Isang gabi, matapos magsara ang club, natagpuan ni Audrey si Steve na nakaupo pa rin sa kanyang mesa. Malalim ang iniisip. "Bakit hindi ka pa umuuwi?" tanong niya. Inilalapag ang tray sa gilid. Wala naman akong uuwian. Napatingin si Audrey sa kanya. Ramdam ang lungkot sa bawat salita. "Siguro, kaya ka madalang lang kung umiti. Kasi hindi ka pa nakakahanap ng lugar na matatawag na tahanan." Tumayo si Steve. Tumitig kay Audrey. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong alam ang tunay na pinagdaraanan niya. At sa gabing iyon, sa isang sandali ng kahinaan, natagpuan nila ang init ng isa't isa. Isang gabing walang pangako, walang kasiguraduhan, isang one-night stand na bunga na matagal na pag-iwas sa nararamdaman. Pagkatapos ng gabing iyon, isang gabing hindi inaasahan ni Audrey, ay nagbago ang kilos si Steve. Hindi ito naging clingy o labis na nagpapakita ng emosyon, ngunit may kakaibang pag-aalaga sa mga kilos niya. Nanatili ang kanyang malamig na aura at mataas sa dignidad, ngunit hindi maitatanggi ni Audrey ang mga munting pagbabago sa kilos ng lalaki. Isang umaga, paglabas si Audrey mula sa kanilang bahay, isang pamilyar na mamahaling sasakyan ang nakaparada sa tapat. Nakaupo si Steve sa driver's seat, suot ang kanyang itim na suit. Mukhang laging handa para sa isang business meeting. Nang makita siyang papalapit, binaba nito ang bintana at tinapik ang manibela. "Get in." Utos ito, walang paligoy-ligoy. Napanguso si Audrey, pero hindi napigil ang mapangiti. "Hindi mo kailangang sunduin ako araw-araw, Steve." Pinagmasdan siya ni Steve nang may matigas sa ekspresyon. "Ayaw mo bang ihatid kita?" "Hindi naman sa ganoon." "Then get in." Napailing si Audrey pero sumakay na rin. Pagkasara ng pinto, may inabot si Steve sa kanya. Isang cup ng paborito niyang kape mula sa paborito niyang cafe. "Ikaw bumili nito?" tanong niya, bahagyang nagulat. "Hindi naman ako magpapadala ng assistant para lang bumili ng kape." Sagot ni Steve. Mahina ang tono pero may halong yabang. "Hindi mo ba natanggap yung message ko?" Kinuha ni Audrey ang phone niya mula sa bag at nakita ang isang unread message mula kay Steve. "Huwag ka nang bumili ng kape. Ako na." Napangiti si Audrey. "So, ngayon ba? Nagpapakita ka na ng effort?" "Hindi ko alam kung anong tinutukoy mong effort." Sagot ni Steve, pero may bahagyang pagtaas ng sulok ng labi niya. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang daan papunta sa trabaho ni Audrey, nag-usap sila tungkol sa club, sa trabaho niya at sa kung paano siya nagsisikap. Hanggang sa biglang nagsalita si Steve. "Dapat mag-resign ka na." Diretsyong sabi nito. Nalaglag halos ang hawak na kape ni Audrey. "Ano?" "Magtatayo ako ng bagong business para sa iyo kung gusto mo. O kung ayaw mo, bibigyan kita ng malaking halaga para hindi ka na magtrabaho." Diretsyong sabi ni Steve. Hindi man lang natigilan sa pagmamaneho. "Steve, seryoso ka ba?" Napatawa si Audrey sa gulat. "Akala mo ba madali lang sa akin yun? Gusto kong kumita na sarili kong pera." "Pero hindi mo kailangan pahirapan na sarili mo." Matalim ang titig ni Steve sa daan. "Nandito ako." Napangiti si Audrey pero umiling siya. "Ayokong umasa sa'yo, Steve. Gusto ko yung may sarili akong ginagawa. Yung hindi lang ako umaasa sa kung anong kayang ibigay ng ibang tao." Tumahimik si Steve. Ilang saglit ang lumipas bago ito muling nagsalita. "Alam kong matigas ang ulo mo." Malamig, ngunit may bahagyang lambing sa tono nito.
Pero wag mong ipilit ang sarili mong mahirapan. Kung may paraan namang hindi mo kailangan gawin yun. Napangiti si Audrey at napailing. Alam mo, Steve, kahit ganyan ka, mayaman, seryoso, parang boss ko magsalita, nararamdaman ko naman na may malasakit ka sa akin. Hindi umimik si Steve. Pero bahagyang lumambot ang tingin niya. At sa kabila ng malamig niyang personalidad, unti-unting nahulog si Audrey sa mga mumunting paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ni Steve. Hindi sa madamdaming salita, kundi sa mga kilos na hindi niya akalaing kayang gawin ng isang tulad nito. Ngunit ang kasiyahan ay hindi palaging nagtatagal. Tahimik na gabi sa VIP club, abala si Audrey sa pag-aasikaso ng mga order ng mga customer nang biglang bumukas ang pinto. Agad na nakatawag ng pansin ng isang babae. Matangkad, elegante at puno ng kumpiyansa. Mabilis siyang tinawid ang pagitan ng bar at diretso siyang humarap kay Audrey. So, ikaw pala ang pinagpalit sa akin ni Steve. Malamig na sabi ng babae. Napakurap si Audrey. Ngayon lang niya ito nakita ng malapitan. Ngunit patid niya agad kung sino ito. Si Cassandra, ang ex-fiancé ni Steve. Sa larawan niya lang nakita ito nang itapon ni Steve ang huling picture nilang dalawa sa wallet ito. Ano bang kailangan mo? Malamig din niyang tugon. Ngumisi si Cassandra, tila ba aliw na aliw sa nakikita niya. Simple lang. Gusto kong malaman mo na wala kang laban sa akin. Akin si Steve. Nanatiling matatag ang ekspresyon ni Audrey. Kung ganun, bakit mo pa kailangang sabihin sa akin? Dumilim ang mukha ni Cassandra. Sa isang iglap, mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Audrey at hinila ito palabas ng club. Halos matumba si Audrey sa lakas ang hatak nito. Nagtitinginan na ang mga tao sa paligid nila. Bitawan mo ko! Mariing sabi ni Audrey, pilit na kumakawala. Ngunit masinigpitan pa ni Cassandra ang pagkakahawak. Buntis ako, anya sa malamyos ngunit matalim na boses. At si Steve ang ama. Napalingon si Audrey sa kanya, tila hindi makapaniwala. Anong pinagsasabi mo? Ngumisi si Cassandra, halatang nasisiyahan sa reaksyon ni Audrey. Oo, buntis ako. At gusto kong malaman mong wala kang puwang sa buhay niya. Dahil kapag dumating ng anak namin, ikaw ang magiging hadlang. Tuluyang naputol ang pagtatalo nila nang lumabas ang isa sa mga manager ng club at nagmamadaling pinapasok muli si Audrey. Bago siya tuluyang makapasok, nagbitiw pa ng isang huling sulyap si Cassandra. Alam mo bang wala kang laban sa akin? Bulong nito bago siya tuluyang umalis. Nakatayo si Steve sa harap ng kanyang desk habang hawak ang isang sobre na iniabot ni Cassandra. Tahimik siya nagbukas ng dokumento at binasa ito. Ang mundo niya ay tila huminto nang makita niya ang nakasulat sa papel. 99.9 positive match. Siya ang ama. This is impossible. Mahina, ngunit may diin niyang sabi. Nagpanggap na naluluha si Cassandra habang nakatingin sa kanya. Alam kong hindi mo to inaasahan, Steve. Pero totoo to. Magiging ama ka na. Tahimik si Steve. Pilit iniisip ko paano ito nangyari. Pero malinaw ang nasarap niya. Hindi siya maaaring magduda. What do you want me to do then? Malamig niyang tanong. Napangiti si Cassandra. Tila ba nakamit na ang gusto niya. Wala akong hinihiling na balikan mo ko. Pero gusto kong panagutan mong anak natin. Nagsimulang bumigat ang pakiramdam ni Steve. Masyadong mabilis ang pangyayari, pero isang bagay lang ang sigurado niya. Hindi niya maaaring talikuran ang batang ito. Lumipas ang mga araw na hindi nagkikita si Steve at Audrey dahil sa mga panahong yun, si Cassandra ang kasama ni Steve. Maraming demand ang pinapagawa ni Cassandra kay Steve para sa kanilang baby. Oras-oras ay kinukulit ito ang binata. Ito ang plano ni Cassandra,
ang mawalan ng oras si Steve para kay Audrey. Samantala si Audrey naman ay nakaramdam ng pag-aalala at lungkot dahil sa tuwing tatawag siya kay Steve ay hindi nito sumasagot. At sa tuwing pupuntahan naman niya ito sa opisina ay hindi siya pinapapasok ng sekretary nito dahil wala daw siyang appointment. Hindi niya naman masabi na girlfriend siya nito dahil walang label ang relasyon nila ni Steve. Pati nga siya hindi alam ang tawag sa kanilang dalawa. May mga dumating na larawan kay Audrey dahilan para siya ay malungkot na sobra. Sa oras sa ito, kailangan na talaga niyang makausap si Steve. Naghanap siya sa internet ng address si Steve at nakita niya ang isang kondo na tinutukoy kung saan ito namamalagi. Sa kondo ni Steve. Ito na, nasa pintuan na si Audrey. Nakaramdam siya ng kaba, ngunit sa kabila nun ay naglakas loob siyang kumatok. Binuksan ni Steve ang pintuan at nagulat siya sa nakita. Ngunit sa kabila ng kanyang gulat ay tila nabuhayin ito ng loob. Para bang sa isang iglap na wala ang pagod nito. Anong ginagawa mo rito? Malamig pa rin ang tono nito pero hindi niya maitanggi ang ginhawang dulot na presensya ni Audrey. Hindi nagsalita si Audrey. Inilabas niya sa sobre ang mga pictures at ipinatong ito sa lamesa. Naka-display ang mga larawan ni Steve at Cassandra. Saglit na napatingin si Steve sa mga ito. Napabuntong hininga siya, tsaka napailing. Audrey. Isang linggo, Steve. Mahinang bulong ni Audrey. Pigil ang panginginig sa boses. Isang linggo kong hinintay na ipaliwanag mo sa akin kung bakit bigla ka nalang lumayo. Pero wala. Hindi mo man lang ako nilingon. Pinisil ni Steve ang sentido niya. Halatang pagod. Hindi mo naintindihan. Napapikit si Audrey. Pilit na nilalabanan ang kirot sa dibdib. Sabihin mo sa akin, Steve. Bakit kailangan ko pang makita to mula sa iba? Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin ng harapan? It's not easy, Audrey. Sagot niya. Malamig ang tinig. May anak ako. May responsibilidad ako. Natawa na mapait si Audrey. At ako, Steve. Wala na ba akong halaga sa'yo? Saglit na hindi nakasagot si Steve. Steve, hinawakan ni Audrey ang kamay niya. Desperadong marinig ang sagot na gusto niyang marinig. Sabihin mo sa akin. Hindi mo ba ako kayang ipaglaban kahit isang beses lang? Bumagsak ang balikat ni Steve, tila ba nang hina bigla. I'm tired, Audrey. Doon na napuno ng luha ang mga mata ni Audrey. Pagod ka? Humina ang boses niya, nanginginig. Ako rin, Steve. Pagod na akong maghintay. Pagod na akong umasa. Isang saglit lang, isang iglap lang, at akala ni Audrey ay maririnig na niya ang sagot na matagal na niyang hinihintay. Pero biglang tumunog ang cellphone ni Steve. Cassandra calling. Halos marinig ni Audrey ang pagbilis ng tibok ng puso ni Steve nang makita ang pangalan ni Cassandra sa screen. Mabilis niya itong sinagot. At sa kabilang linya, narinig nilang pareho ang mahina at humihigbing boses si Cassandra. Steve, sumasakit ang tiyan ko. Please, puntahan mo ko. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Steve. Mula sa pagod at lungkot, napalitan ito ng kaba at pag-aalala. Nasaan ka? Agad niyang tanong. At sa harap ni Audrey, nakita niya kung paano nagmadaling kinuha ni Steve ang susi ng sasakyan na hindi man lang nag-abalang ipaliwanag o lingunin siya bago lumabas ng kondo. Naiwan si Audrey na nakatayo sa gitna ng sala, tinatapakan ang mga larawan sa sahig. At doon niya tuluyan na pagtanto. Hindi na niya kailangang marinig ang sagot ni Steve dahil sa kilos pa lang nito, alam na niyang hindi siya kailanman magiging una sa buhay ng lalaking mahal niya. Oo, inaamin niya sa sarili na mahal na niya si Steve. Kinabukasan, hinintay ni Audrey ang tawag ni Steve. Inaakala na magpapaliwanag ang binata.
Ngunit sa huli ay naghintay siya sa wala. Balisang pumasok sa trabaho si Audrey. Pumungat sa club si Cassandra. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito para ipamuka ang pagbubuntis niya, kundi para tapusin na ang laban. "Sinabi ko naman sa'yo, di ba?" Bulong ni Cassandra habang nakatayo sa harap ni Audrey. Sa huli, akin pa rin si Steve. Malamig na tumitig si Audrey sa kanya. "Huwag kang masyadong kampante. Responsibilidad lang ang tingin sa iyo ni Steve." Biglang nagdilim ang mukha ni Cassandra. Sa sobrang galit, sinugod niya si Audrey at hinila ito sa buhok. "Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang buhay namin ni Steve!" Sigaw niya. Hindi nagpatalo si Audrey. Gumanti siya ng tulak, dahilan upang matumba si Cassandra sa sahig. Pero sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Cassandra nang mapansin niyang paparating si Steve. Sa isang mabilis sa galaw, hinayaan niyang bumagsak ang sarili sa sahig at napasigaw. "Steve!" Tinawag niya ito. Hawak ang tiyan niya habang napapikit na parang nasasaktan. "Tulungan mo ko!" Sa gulat ni Steve, agad siyang lumapit at binuhat si Cassandra. Galit ang mga mata niyang nakatutok kay Audrey. "What did you do?" Sigaw niya. Namumutla si Audrey. "Steve, hindi ko siya sinaktan." Pero hindi na siya pinakinggan ni Steve. Iniwan niya si Audrey sa gitna ng club habang mabilis na dinala si Cassandra sa ospital. Sa loob ng pribadong silid sa ospital, tahimik na nakahiga si Cassandra sa kama, ngunit hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang mukha habang nakatingin kay Steve. Nakaupo ito sa gilid, hawak ang isang basong tubig, ngunit halatang wala sa sarili. Pagod si Steve. Gulong-gulo ang isipan niya mula sa nangyari sa club hanggang sa pagdadala niya kay Cassandra rito. Mabuti na lang at wala namang masamang nangyari sa bata. Si Cassandra ang unang bumagsak ng katahimikan. "Steve?" Mahina, ngunit puno ng kumpiyansa ang tinig ito. "Alam kong naguguluhan ka pa rin sa nangyari, pero gusto kong maging malinaw ang lahat." Tumingin si Steve sa kanya, bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Ano ibig mo sabihin?" Huminga ng malalim si Cassandra, tsaka maingat na hinawakan ng kanyang tiyan. "Mahalaga sa akin ang anak natin, Steve. At alam kong mahalaga rin ito sa'yo. Pero paano natin mapapalaking maayos ang batang ito kung may ibang babae sa buhay mo?" Naningkit ang mga mata ni Steve. "Cassandra, alam mong hindi ganun kadali yan." Ngumiti si Cassandra, ngunit ang kinang sa kanyang mga mata ay puno ng pananakot. "Ganun ba? Paano kung sabihin kong hindi mo na makikita ang anak natin kung hindi mo ko pipiliin?" Matalim ang naging titig ni Steve. "Hindi mo magagawa yan." "Subukan mo kong hamunin." Madiing sagot ni Cassandra. "Ayokong lumaki ang anak natin sa magulong sitwasyon. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang pagiging ama at pagkakaroon ng relasyon kay Audrey. Isa lang ang dapat mong piliin, Steve. Ako o siya?" Hindi agad nakasagot si Steve. Alam niyang hindi ganong kadali ang hinihiling ni Cassandra, pero sa loob niya, bumibigat ang sitwasyon. At sa puntong yun, biglang bumukas ang pinto na silid. Isang matanda, ngunit may presensyang lalaki ang pumasok. Ang lolo ni Steve, si Don Victor Madrigal. Napatingin agad si Steve sa kanyang lolo na seryoso ang mukha. Alam niyang hindi ito pumunta rito nang walang dahilan. "Apo." Malalim ang tinig ni Don Victor habang lumapit ito kay Steve. "Nalaman ko ang nangyari at hindi ko pwedeng hayaan na hindi ako makialam." Nagpalitan ng tingin si Steve at Cassandra, parehong nag-aabang sa sasabihin ng matanda. "Alam mong responsibilidad mo ang batang yan." Diretsong sabi ni Don Victor kay Steve. "At kung gusto mong lumaki ito ng buo ang pamilya, alam mo na ang dapat mong gawin." Napakuyom ang kamao ni Steve.
Lolo, hindi ka na bata, Steve. Malamig na putol ni Don Victor. Kung gusto mong lumaki ang anak mo ng may buong pamilya, layuan mo na ang babaeng iyon. Wala siyang lugar sa buhay mo. Tahimik na nakikinig si Cassandra, ngunit hindi maitago ang ngiti sa kanyang muka. Alam niyang panalo na siya. Kung patuloy mong hahabulin si Audrey, mawawalan ka ng pamilya, Steve. Dagdag pa ni Don Victor. At ang batang yan, hindi mo na siya makikita pa. Natahimik si Steve. Sa loob ng kanyang isipan, bumabangga ang emosyon at rason. Mahal niya si Audrey, ngunit paano ang anak niya? Paano ang responsibilidad niya? Lumipas ang ilang segundo ng katahimikan bago siya muling nagsalita. Kung yun ang dapat kong gawin. Mahina niyang bulong. Napangiti si Cassandra. Tuluyan nang bumagsak ang mundo ni Steve at ang pag-asa ni Audrey. Dumaan ang ilang araw mula nang huling magkita sina Audrey at Steve. Alam niyang may mali. Alam niyang may bumabagabag kay Steve. Ngunit hindi niya inaasahan na ito na ang magiging katapusan nila. Nakatayo si Audrey sa harap ng pintuan ng Madrigal Group. Hinihintay si Steve. Alam niyang pupunta ito rito ngayong gabi. Kapit niya ang kanyang puso. Pilit na nilalabanan ang takot na baka tuluyan na siyang iwan nito. At nang sa wakas ay lumabas si Steve mula sa gusali. Nagmadali siyang lumapit dito. "Steve!" Tawag niya, habol ang hininga. Saglit na tumigil si Steve, ngunit hindi niya ito nilingon. Anong ginagawa mo rito? Malamig nitong tanong. Hindi pa rin siya tinitignan. Nanginginig ang kamay ni Audrey. Alam niyang hindi ito ang normal na Steve na kilala niya. Parang ibang tao ang nasa harapan niya ngayon. "Sabi mo sa akin na hindi totoo." Mahina niya sabi. Puno ng pakiusap ang tinig niya. "Sabihin mong hindi mo ko iiwan." Dahan-dahang huminga si Steve. Itinago ang sakit sa kanyang mga mata bago tuluyang lumingon kay Audrey. Ang ekspresyon niya ay walang emosyon. Malamig, tulad ng unang beses na nagkita sila. "Audrey, we're done." Para sumabog ang puso ni Audrey sa loob ng kanyang dibdib. "Hindi yan totoo. Alam kong mahal mo pa ako." Mahina niyang tutol, halos hindi makapagsalita. "Huwag mo kong gawing kontrabida dito, Audrey." Malamig pa ring sagot ni Steve. "Alam nating hindi nagagana to. Lalo lang kita sinasaktan." Napailing si Audrey. Luhaan. "Mahal na mahal kita, Steve. Hindi ko kailangan ng pera mo, ang pangalan mo, ang Madrigal Group. Ang kailangan ko lang ikaw." Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Steve. Ramdam niya ang bawat salita ni Audrey na dumudurog sa kanya, ngunit hindi siya dapat magpadala. Kung magpapakita siya ng emosyon, kung ipapakita niyang nasasaktan din siya, hindi siya kailanman makakawala rito. Kaya't pinilit niyang manatiling malamig. "Hindi na akong kailangan mo, Audrey." Mahina niya sabi. "At mas makakabuti sa'yo kung kakalimutan mo na ako." Umiling si Audrey. Hindi na napigilan ang pagpatak ng luha. "Steve, wag mong gawin to. Alam ko may dahilan ka. Sabihin mo sa akin." Ngunit isang matalim na titig lang ang sinagot ni Steve. "Hanggang dito na lang tayo, Audrey." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Audrey sa gitna ng kalye, durog at wasak. Naramdaman ni Audrey ang malamig na hangin ng gabi, ngunit mas malamig ang puso ng lalaking mahal niya. At sa sandaling yun, tuluyan na siyang sumuko. 3 buwan matapos siyang iwan ni Steve, unti-unting gumuho ang mundo ni Audrey. Ang sakit ng pagkawala ay hindi madaling mapawi. Noong una, naghintay pa siya. Umaasang babalik si Steve na baka may paliwanag, na baka nagkamali lang siya sa iniisip. Pero habang lumilipas ang mga araw, linggo at buwan, natanggap niyang wala nang babalik. At saka dumating
ang mas matinding dagok. Isang umaga, habang nasa trabaho, bigla siyang nakaramdam na matinding hilo. Napasandal siya sa counter, pilit na pinipigil ang paninikip ng kanyang dibdib. Ilang beses nang nangyari iyon sa nakaraang linggo, pero hindi niya ito pinansin. Akala niya pagod lang siya o kulang sa tulog. Pero nang dumalaw siya sa klinika, nagbago ang lahat. "Buntis ka, Audrey." Nanlumo siya. Pakiramdam niya na wala ang natitirang lakas sa katawan niya. Wala siyang ibang kasama sa buhay kundi ang nakababatang kapatid na si Kent. Ang trabaho niya sa club ay sapat lang para sa kanilang dalawa. Paano pa kung may sanggol na darating? Ang mga sumunod na buwan ay naging pinakamahirap na yugto ng buhay ni Audrey. Hindi niya magawang umiyak na matagal dahil wala siyang oras para sa sarili. Kailangan niyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Kailangan niyang itaguyod si Kent. At ngayon, ang batang nasa sinapupunan niya. Sa gabi, umiiyak siya ng tahimik. Walang makakapansin, walang makakaalam kung gaano kabigat ang dinadala niya. Madalas siyang mapuyat. Pinag-iisipan kung paano niya itataguyod ang anak niya. Wala siyang natapos sa pag-aaral. Wala siyang malaking ipon. Ang alam lang niya ay hindi niya kayang iwan ang batang ito. Hindi niya kayang gawin sa anak niya ang ginawa ni Steve sa kanya. Kaya kahit pagod na pagod, kahit halos hindi na siya makatayo sa trabaho, nagpatuloy siya. Hindi naging madali ang pagbubuntis niya, lalo na nang kumalat ang balita sa mga kasamahan niya sa club. Nabuntis ang isang mayamang customer. Baka iniwan dahil hindi siya gusto talagang pakasalan. Sayang, maganda pa naman siya. Pero sino pa ang gugustong bumuhay ng anak ng iba? Lahat ng yun ay narinig ni Audrey. Lahat ng yun ay tiniis niya. Dumaan din siya sa sandaling inisip niyang tawagan si Steve. Sabihin dito ang totoo. Ipaalam na magkakaroon siya ng anak. Pero sa tuwing hawak niya ang kanyang cellphone, bumabalik ang sakit. Kung nagawa niya siyang iwan noon nang basta-basta at walang paliwanag, bakit pa siya magpapakaawa? Wala siyang karamay, wala siyang pamilya maliban kay Kent at ayaw niyang ipasa ang bigat nito sa nakababata niyang kapatid. Dumating ang araw na nanganak siya. Mag-isa siya sa ospital, walang asawa o kasamang pamilya maliban kay Kent. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng lahat ng tiniis niya, hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha ng unang beses niyang makita si Stanley. Hawak niya ang munting sanggol sa kanyang bisig at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may naramdaman siyang kapayapaan. "Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan," bulong niya sa anak. At mula noon, ginawang sentro ni Audrey ng kanyang mundo si Stanley. Ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya, sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Lumipas ang 2 taon mula nang nawala si Steve sa buhay ni Audrey. 2 taon na ang lumipas mula noong iniwan siya ni Steve. 2 taon ng pagpupursige na itaguyod ang anak nilang si Stanley mag-isa. Hindi naging madali, pero kahit kailan, hindi siya sumuko. Dahil sa bawat umagang gigising siya, sa bawat gabing pagod na pagod siya mula sa trabaho, laging si Stanley ang bumubuhay sa kanya. Siya lang ang mahalaga. Isang hapon, habang nasa playground sa Stanley at masayang naglalaro, nakaupo naman si Audrey sa isang bench, pinagmamastan ng anak. Tahimik ang paligid, maliban sa hagikhikan ng mga bata. Hanggang sa may naramdaman siyang presensya na hindi kalayuan. Parang bumagal ang oras. Mula sa kabilang bahagi ng parke, isang pamilyar na figura ang nakatayo. Nakatingin sa kanya. Si Steve, ang lalaking matagal na niyang kinalimutan. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buo. Ngunit siya rin ang sumira sa kanya. Napalunok si Audrey. Mabilis siyang tumayo, handang umalis kasama si Stanley.
Pero bago pa niya magawa yun, humakbang na si Steve papalapit sa kanya. Audrey. Mahinang tawag nito. Halatang hindi makapaniwala na nasa harapan na niya ito. Nanginginig ang katawan ni Audrey. Ilang beses niyang inisip ang araw na magkikita sila muli, pero hindi niya inaasahang mangyayari ito ngayon. Aalis na kami. Malamig niya sabi, pilit na tinatago ang nararamdaman. Ngunit bago pa siya makatalikod, mabilis siyang hinawakan ni Steve sa braso. Audrey, sandali lang. May bahagyang pagmamakaawa sa boses ito. Pakiusap. Hayaan mo ko magpaliwanag. Muling bumalik ang lahat ng sakit. Lahat ng hirap na pinagdaanan niya noong iniwan siya nito. Ngayong nakaharap niya ulit si Steve, parang bumalik lahat ng sugat na pilit niyang pinaghilom. Ano pang gusto mo sabihin, Steve? Malamig na tugon niya. 2 taon kang nawala. 2 taon akong hindi mo hinahanap. Ngayon, gusto mong makipag-usap? Para saan? Napayuko si Steve, pero hindi siya bumitaw sa braso ni Audrey. Pinahanap kita, Audrey. Matagal kitang hinanap. Mahina nitong sabi. Nalaman ko ang totoo. Ang lahat ng kasinungalingan ni Cassandra. Ang tungkol kay Stanley. Nang malaman niya na peke ang DNA test sa binigay sa kanya ni Cassandra, walang paglagyan ang galit na naramdaman niya. Halo-halong emosyon ang sumiklab sa puso niya at sobrang pagsisisi na pinili niya si Cassandra at iniwan si Audrey. Nagawa niyang pabagsakin ang kumpanya ng pamilya ni Cassandra at kalaunan ay nauwi ito sa pagka-bankrupt. Matagal na niyang alam ang kasinungalingan ni Cassandra. Ngunit naduwag siya na bumalik kay Audrey. Nawalan siya na mukhang iyaharap sa dalaga dahil alam niyang malaki ang nadulot niyang kalungkutan at paghihirap dito. Halos manlambot ang tuhod ni Audrey. Tungkol kay Stanley? Ulit niya. Pilit na pinapanatili ang malamig na tono. Tumango si Steve, hindi maipinta ang ekspresyon. Pinaimbestigahan kita. At doon ko nalaman. Buntis ka pala noong iniwan kita. And that Stanley is our child. Nang malaman niya ang tungkol kay Stanley, ay palagi niya nang pinagmamasdan sa malayo ito. Lagi niyang pinapasundan sa tauhan niya. Sa mga panahong iyon, ay nagdadalawang isip siya na lumapit sa mag-ina dahil alam niyang hindi na siya tatanggapin ni Audrey. Alam niyang malaki ang galit ito sa kanya. Ngunit na makita niya si Stanley na sobrang saya, ay napaisip siya na gusto niyang maging parte ng buhay nito. Si Steve ang sponsor ni Kent. Hindi niya tinigil ang scholarship nito at bagkus ay dinagdagan pa niya para makatulong sa gastusin ng kanyang mag-ina. Parang isang matalim na kutsilyo ang tumusok sa puso ni Audrey. Galit, sakit at panghihinayang ang biglang bumalot sa kanya. Pinaimbestigahan mo ko? Bulong niya, nanginginig ang boses sa emosyon. Bakit? Dahil gusto mong patunayan kung nagsisinungaling ako? O dahil gusto mong malaman kung may iba akong lalaking pagkatapos mo ko iwan? Audrey, hindi ganun. Napangisi siya, puno ng pait. Ganoon nga, Steve. Hindi mo ko hinanap dahil gusto mo. Hindi mo ko hinanap dahil mahal mo pa ako. Hinanap mo ko para lang alamin kung may tinatago ako sa iyo. Nanatiling nakatitig si Steve sa kanya. Halatang may gusto itong sabihin pero hindi nito alam kung paano sisimulan. Huli na ang lahat, Steve. Patuloy ni Audrey. 2 taon na ang lumipas. 2 taon kong itinaguyod si Stanley mag-isa. At ngayong okay na kami. Gusto mong bumalik? Para saan? Para guluhin ulit ang buhay ko? Audrey, gusto kong bumawi. Mahina nitong sabi, puno na pagsisisi. Napailing si Audrey. Wala ka nang papawiin, Steve. Hindi mo na kayang ibalik ang lahat ng panahong nawala.
Ang bawat gabing iniyak ko mag-isa. Ang mga gabing hinanap ng anak natin, ang isang ama na wala na. Napapikit si Steve. Ramdam ang bigat na mga sinabi ni Audrey. Halika na, Stanley! Tawag ni Audrey sa anak nilang patuloy na naglalaro. Paglingon ni Stanley, agad itong tumakbo papunta sa kanya. Ngunit saglit itong natigilan nang mapansin ang lalaking nasa tabi ng kanyang ina. Nanatili ang tingin ni Steve kay Stanley, ang anak na iniwan niya. Stanley. Halos pabulong na tanong ni Steve. Nanginginig ang boses. Tinitigan ni Audrey si Steve. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang emosyon sa malamig na lalaking minsang iniwan siya. Pero wala na siyang balak pang bumalik sa nakaraan. Hindi siya sumagot at tuluyan niyang iniwan si Steve kasama si Stanley. Habang si Steve naman ay nanatili lang doon, pinagmamasdan silang lumalayo, kasabay na muling pagkabasag ng kanyang puso. Maaga pa lang ay abala na si Audrey sa loob ng kanyang cafe. Matagal niyang pinangarap ito. Isang maliit pero maaliwala sa lugar kung saan makikita ang lahat ng pinaghirapan niya. Dito niya inilaan ang lahat ng kanyang oras at sakripisyo para sa anak niyang si Stanley. Habang inaayos ang bagong dating na stock ng kape, narinig niyang bumukas ang pinto. Hindi na niya kailangan lumingon para malaman kung sino iyon. Ilang linggo na rin kasing paulit-ulit na bumabalik si Steve sa cafe niya. Good morning. Bati ni Steve pero hindi siya binigyan ni Audrey ng kahit isang sulyap. Hindi siya natinag. Dumiretso siya sa counter kung saan nakatayo si Stanley, abala sa paglalaro ng kanyang laruan. Hey buddy, maingat na sabi ni Steve. Remember me? Napatingin saglit sa Stanley pero agad ding yumakap sa hita ni Audrey, nagtatago sa likod nito. Mommy! Bulong ng bata, halatang hindi komportable. Pinisil ni Audrey ang kamay ng anak bago tuluyang humarap kay Steve. Umalis ka na, Steve. Hindi ka niya kilala at wala kang karapatang guluhin ang buhay namin. Ramdam ni Steve ang galit sa boses si Audrey pero hindi siya sumuko. Alam kong hindi mo ako gusto makita, Audrey. Alam kong galit ka pa rin. Pero hindi ako aalis. Hindi na ako mawawala ulit. Napangisi si Audrey ng mapait. Ganoon ba? Sige nga. Subukan mong umorder dito. Kinuha niya ang menu at nilagay ito sa harap ni Steve. Dahil kung wala kang bibilhin, wala kang dahilan para manatili rito. Alam ni Steve na sinusubukan siyang palabasin ni Audrey pero hindi siya bumigay. Kinuha niya ang menu at walang alinlangan na umorder. Isang Amerikano at isang cupcake para kay Stanley. Muling nagitla si Stanley sa narinig. Napatingin siya sa cupcake sa display. Halatang gustong-gusto niya yun pero nanatiling nakayakap kay Audrey. Hindi niya kailangan ng cupcake mula sa'yo. Malamig na tugon ni Audrey, tsaka muling ibinalik ang menu sa counter. Pero ngumiti lang si Steve. Hindi ako susuko, Audrey. Araw-araw akong babalik dito. Araw-araw kong ipapakita sa iyo at kay Stanley na hindi ako aalis. Napatingin si Audrey sa kanya at sa unang pagkakataon nakita niya ang determinasyon sa mata ni Steve pero hindi siya basta-basta bibigay. Hindi na siya ang dating Audrey na madaling maniwala sa mga pangako. Ngayon, tanging gawa lamang ang makakapagpatunay kung talagang seryoso si Steve. Isang gabi, nagulat si Audrey na makita niyang nasa labas si Steve kahit malakas ang ulan. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Gusto ko makita sa Stanley. Hindi mo na kailangan magpakamartir sa ulan. Hindi mo siya makikita. Ngumiti si Steve pero may lungkot sa kanyang muka. Alam kong galit ka pa rin sa akin at wala akong karapatang humingi ng kapatawaran. Pero gusto kong bumawi. Hindi ko man mabago ang nakaraan. Gusto kong maging ama kay Stanley ngayon.
Lumipas ang 1 linggo at gaya na sinabi niya, hindi sumuko si Steve. Araw-araw siyang bumabalik sa cafe ni Audrey kahit pa madalas siyang dedmahin nito. Tuwing umaga, bago pa magbukas ang cafe, nakatayo na siya sa labas. Hinihintay ang pagkakataong makita si Stanley. Minsan, may dala siyang stuffed toy. Minsan naman, storybook at maliliit na bagay na maaaring magustuhan ng anak niya. Pero sa bawat pagsubok niyang lapitan si Stanley, patuloy itong nagtatago sa likod ng ina niya. Isang umaga, habang abala si Audrey sa paggawa ng kape para sa mga customers, nakita niya muli si Steve sa isang sulok ng cafe. Nagmamasid kay Stanley na masayang nagdodrawing sa isang papel. Nang hindi na makatiis, lumapit si Steve sa bata at dahan-dahang naupo sa kabilang upuan. Ang galing mo pala mag-drawing, buddy. Mahinahon niyang sabi. Hindi tumingin si Stanley pero hindi rin ito umalis. Mahilig ka sa superheroes? Tanong muli ni Steve. Napansin niyang may ginuguhit na isang batang may kapa. Muli, hindi sumagot ang bata. Sa halip, sinulatan nito ang papel ng isang pangalan. Stanley. Isang ngiti ang lumabas sa labi ni Steve. Nice name, sabi niya. Alam mo bang, pangalan ko rin ang nagsisimula sa S? Saglit na tumigil si Stanley sa pagdodrawing. Sa unang pagkakataon, tumingin ito kay Steve. Isang mabilis sa sulyap bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang papel. Para kay Steve, isang malaking bagay na iyon. Samantala, si Audrey, na tahimik na pinagmamasdan sila mula sa counter, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, pero hindi rin niya kayang ipagkait kay Stanley ang karapatang makilala ang ama nito. Kinabukasan, muling dumating si Steve. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok sa cafe. Sa halip, naglatag siya ng isang maliit na drawing set sa isang mesa malapit sa glass window. Nang mapansin ito ni Stanley, hindi nito naiwasang lumapit sa bintana at pagmasdan ang bagong set ng Crayola at sketchpad. Para sa ito, buddy, sabi ni Steve habang nakangiti. Pero okay lang kung ayaw mo. Iiwan ko lang dito. Baka maisipan mong gamitin. Muling bumaling si Stanley kay Audrey, tila humihingi ng permiso. Napalunok si Audrey at sa bandang huli, tumango siya. Marahang lumapit si Stanley at kinuha ang sketchpad tsaka mabilis sa bumalik sa kanyang pwesto. Hindi pa rin siya nagsasalita pero may kakaibang kislap sa mata niya habang ini-inspeksyon ang bagong gamit. Nang makita yun ni Steve, hindi niya napigilan ang mapangiti. Isang maliit na hakbang pero isang panalo pa rin. Dahil alam niyang balang araw, makukuha rin niya ang loob ng anak niya. At marahil, pati ang puso ni Audrey. Lumipas ang ilang linggo, at kahit papatuloy na inilalayo ni Audrey si Stanley kay Steve, hindi maikakaila ang isang bagay. Unti-unti nang nagkakaroon ng interes ang bata sa kanyang ama. Matalino si Stanley, at kahit hindi siya madalas magsalita, napapansin niya ang mga bagay-bagay. Napansin niyang palaging dumadaan si Steve sa cafe, kahit pa hindi ito palaging pumapasok. Napansin niyang lagi may dinadalang libro o laruan na iniwan lang sa may gilid, na para bang wala lang, pero alam niyang para sa kanya iyon. Isang hapon, habang abala si Audrey sa pagpapasara ng cafe, umupo si Stanley sa isang mesa malapit sa bintana at kinuha ang isang librong iniwan ni Steve kahapon. Nagulat si Audrey nang makita ang anak niyang tahimik na nagbabasa. Ang munting daliri nito ay sinusundan ang bawat salita. Anak, anong pinabasa mo? Tanong niya habang nilalapitan ito. Tahimik lang si Stanley bago iniangat ang libro. Ipinakita kay Audrey ang pabagat. The Adventures of Super Stanley
Napasinghap si Audrey. Hindi ito isang ordinaryong libro. Isa itong personalized storybook na tila ginawa mismo para kay Stanley. Sa cover, may isang batang lalaki na kamukha ni Stanley, nakasuot ng kapa na parang isang superhero. Si Steve bang nagbigay niyan? Tanong ni Audrey, kahit alam na niya ang sagot. Tumango si Stanley, ngunit sa unang pagkakataon, may kakaibang kislap sa mata niya. Halatang gusto niya ang regalo. Stanley, lumuhod si Audrey sa tabi ng anak. Gusto mo ba si Steve? Saglit na tumahimik ang bata, pero sa huli, marahan siyang tumango. Pero hindi ka lumalapit sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Stanley ang libro at tinignan si Audrey. Kasi hindi mo siya gusto. Natigilan si Audrey. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Matalino si Stanley, higit pa sa inaakala niya. Alam nitong may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Steve. Lumunok si Audrey. Stanley, hindi ganun kadali. Tumingin si Stanley sa kanya. At sa inosenteng boses, nagtanong. Masama pa magustuhan siya, Mami? Doon hindi nakasagot si Audrey. Dahil sa loob-loob niya, natatakot siyang aminin na hindi lang si Stanley ang lihim na may gusto pa rin kay Steve. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Stanley, hindi mapakali si Audrey. Gabi na, pero nakaupo pa rin siya sa sala ng maliit niyang apartment. Hawak ang isang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang tanong ng anak niya. Masama pa magustuhan siya, Mami? Napahinga siya ng malalim at iniangat ang tingin sa bintana. Mula sa kinalalagyan niya, tanaw niya ang madilim na kalangitan. Walang bituin. Parang siya, naguguluhan at hindi alam ang dapat gawin. Ano nga ba ang tamang sagot? Alam niyang mali ang ginawa ni Steve noon. Iniwan siya nito noong panahong pinakakailangan niya ito. Pinaniwalaan ng kasinungalingan ni Cassandra. Pinili ang maling desisyon. Hindi ba sapat na dahilan yon para hindi na niya ito muling pagkatiwalaan? Pero bakit? Sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso niyang gustong bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Hindi na ako dapat magpakatanga. Bulong niya sa sarili. Pilit na itinataboy ang emosyon na bumabalot sa kanya. Ngunit, nang ipinikit niya ang kanyang mga mata, bumalik sa isip niya ang imahe ni Steve kung paano ito napatingin kay Stanley kanina habang tahimik na binabasa ng bata ang librong binigay nito. Hindi niya yun napansin kanina, pero ngayon malinaw sa kanya ang nakita niya. Si Steve, na dating malamig at walang pakialam, ngayon ay puno ng pananabik at pagmamahal habang nakatitig sa kanilang anak. At doon siya natakot dahil alam niyang hindi lang si Stanley ang unti-unting bumibigay kay Steve, pati siya. Agad siyang tumayo, para bang sa pagtayo niya ay matatakasan niya ang nararamdaman niya. Inilapag niya ang malamig na kape sa mesa at mabilis sa pumasok sa kwarto ni Stanley. Nakita niyang mahimbing na natutulog ang anak niya, yakap ang librong bigay ni Steve. Napangiti siya, pero kasabay noon ang pagkirot ng puso niya. Mahalaga si Steve kay Stanley at alam niyang darating ang araw na hindi na niya kayang ipagkait ito sa anak niya. Pero paano kung sa pagbabalik ni Steve sa buhay nila, masaktan lang ulit sila. Sa gabing iyon, hindi niya alam kung paano niya papakawalan ang galit sa puso niya o kung paano niya pipigilan ang pusong unti-unting bumibigay kay Steve. Maaliwalas ang umaga sa cafe ni Audrey. Amoy na amoy ang aroma ng bagong timplang kape habang abala siya sa pagtanggap ng orders mula sa regular na customers.
Tahimik at maayos ang takbo ng araw niya hanggang sa biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na mukha. Surprise! Masayang bati ng lalaki na sa pintuan. Napanganga si Audrey sa gulat. Mark? Matikas pa rin ang tindig nito. Matangkad at maamo ang muka. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at dark jeans, pero hindi maikakaila ang karisma nito. Napalapit siya rito noon dahil ito ang doktor na tumulong sa kanya noong isinilang niya si Stanley. At ngayong nandito na ulit ito, hindi niya mapigilang mapangiti. Miss me? Nakangiting tanong ni Mark Gonzalez habang naglalakad papunta sa kanya. Of course! Mabilis sa lumapit si Audrey para yakapin ito. Bakit hindi mo malang sinabi na uuwi ka na? Saan ang thrill ko sasabihin ko? Biro nito. Gusto kita surpresahin. At mukhang effective naman ha? Napailing na lang si Audrey. Ewan ko sa'yo, pero seryoso, ang saya kong makita ko ulit. Biglang may isang maliit na figura ang tumakbo mula sa likod ni Audrey at sumalubong kay Mark. Tito Mark! Sigaw ni Stanley, agad na yumakap sa lalaki. Stanley, buddy! Laki mo na ah! Ano ba yan? Ilang buwan lang ako nawala. Parang 1 taon kang tumangkad ah. Tumawa si Stanley. Kiniliti ang bata na agad namang humagalpak sa tawa. Habang pinapanood ni Audrey ang interaction ng dalawa, hindi niya maiwasang mapangiti. Mahal na mahal ni Mark si Stanley at ganoon din ang bata sa kanya. Noong wala si Steve, si Mark ang naging father figure ni Stanley. Lagi nitong pinapadalhan ng regalo mula sa ibang bansa at nakakausap sa video calls. Isang mabuting tao si Mark at walang pag-aalinlangan si Audrey na napakalaki ng pasasalamat niya rito. By the way, Audrey, seryosong sabi ni Mark, bumaling sa kanya. I'm back for good. Dito na ulit ako magtatrabaho sa bansa. Nagulat siya. Talaga? Akala ko ba mas gusto mo sa abroad? Ngumiti si Mark. Nagbago isip ko. May mas mahalaga akong dahilan para matatili rito. Hindi niya alam kung bakit, pero parang bumilis ang tibok ng puso niya sa narinig. Alam niyang matagal nang nagpapahiwatig si Mark sa kanya, pero hindi niya ito binigyan ng mali siya noon. At ngayon, habang nakatitik ito sa kanya, ramdam niyang hindi na lang ito simpleng biro o pahiwatig. Hindi niya alam ang isasagot, kaya mabilis siyang lumingon kay Stanley, na abala sa pagtingin sa bagong laruan na bigay ni Mark. Napabuntong hininga siya. Mahal niya si Mark bilang matalik na kaibigan, pero higit pa doon, hindi siya sigurado. Lalo na ngayong bumalik na rin si Steve sa buhay nila. Sa labas ng cafe ni Audrey, nakatayo si Steve habang nakatingin sa loob ng malaking glass window. Dala niya ang isang supot na stuffed toy na binili niya para kay Stanley. Gusto niya surpresahin ng anak, pero ang nakita niya sa loob ay tila isang suntok sa sikmura. Si Audrey, nakangiti, masaya, at hindi sa kanya nakatingin. Nasa harapan nito si Mark, ang lalaking hindi niya kilala, pero tila napakalapit kay Audrey. Kitang-kita niya kung paano nagyakapan ang dalawa. Isang eksena na hindi niya gusto, hindi niya matanggap. Hindi kasama si Mark sa report ng private investigator na kinuha niya, kaya wala siyang alam tungkol sa lalaki. Napakuyom ang mga kamao niya. Lalo pang lumalim ang pagkakakunot ng noo niya nang makita niyang lumapit si Stanley kay Mark. Niyakap ito na maigpit at tinawag na Tito Mark na para bang matagal na silang magkasama. Sino siya? At bakit parang mas malapit pa siya kay Audrey at Stanley kaysa sa kanya? Para kay Steve, hindi pa siya tuluyang nakakapasok sa buhay ng mag-ina niya, pero heto ang lalaking ito, nasa loob ng cafe, yakap ang anak niya at masayang kausap si Audrey na parang walang iniindang sakit sa nakaraan. Kailan pa?
gaano nakatagal ang ganitong setup. Ang lalong sumakit sa kanya ay nang makita niya muli ang pagngiti ni Audrey kay Mark. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiti na minsan ay sa kanya lang. At sa isang iglap, hindi na niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang binuksan ang pinto ng cafe, dahilan para magring ang maliit na kampana sa itaas nito. Agad na napalingon sina Audrey, Mark at Stanley sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila ni Audrey. Kita niya ang gulat sa mukha nito. "Steve?" Mahina pero halatang nag-aalalang tanong ni Audrey. Hindi siya sumagot, bagkus ay itinapon ang tingin kay Mark na halatang nagtataka kung sino siya. Nagtama ang mga mata nila at doon niya nakita ang kumpiyansa sa mukha ng lalaki. Isang kumpiyansa na para bang alam nitong may pwesto siya sa buhay ni Audrey. Mas lalo siyang nainis. Sino siya? Malamig at diretso niyang tanong, pero ang titig niya ay nakatutok kay Mark. Bago pa makasagot si Audrey, si Stanley na mismo ang bumungad. "Si Tito Mark!" Masayang sagot ng bata na hindi napansin ng tensyon sa paligid. Tito Mark? Inulit ni Steve, tinatapunan ng matalim na tingin ang lalaking kaharap niya. Bago pa man sumagot si Mark, lumapit si Audrey kay Steve, halatang hindi komportable sa sitwasyon. "Steve, please. Wala kang karapatang magalit." Mahina pero may diin ang boses niya. Bumaling siya kay Audrey. Hindi makapaniwala sa narinig. "Wala akong karapatang magalit?" Inulit niya. Nagdidilim ang mga mata. Hindi sumagot si Audrey, pero bakas sa mukha niya ang pagpipigil. Si Mark naman ay biglang nagsalita. May bahagyang ngiti sa labi. "Mukhang hindi pa tayo nagkakakilala. I'm Dr. Mark, a good friend of Audrey. And you must be?" Inilahad nito ang kamay, pero hindi ito tinanggap ni Steve. Tinitigan lang niya ito ng malamig. Sa halip na magpatalo, ngumiti lang si Mark at binaba ang kamay. "Mukhang hindi ka mahilig makipagkilala. Well, that's fine." Lalong nag-init ang dugo ni Steve sa kumpiyansa ni Mark. Para bang pinamumukha nitong wala siyang lugar sa buhay na mag-ina niya. Humakbang siya palapit kay Audrey. Bumaba ang boses niya, pero dama ang bahagyang puot sa tono nito. "So, siya na ba?" Napasinghap si Audrey sa tanong niya. "Ano?" "Yan na ba ang pumalit sa akin?" Matigas ang boses si Steve, pero may bahagyang sakit na hindi niya kayang itago. Nanatiling tahimik si Audrey, at sa katahimikan na iyon, para bang sinasabi na ang sagot. Mas lalong humigpit ang pagkuyom ng kamao ni Steve. Hindi niya alam kung paano niya ito matutunaw. Ang bigat sa dibdib niya, ang selos, ang sakit ng katotohanang maaaring huli na ang lahat para sa kanya. Mabigat ang tensyon sa loob ng cafe. Ang tahimik na pag-uusap ni na Audrey at Mark kanina ay napalitan ng mabibigat na salita mula kay Steve na nakatayo sa harapan nila, nakatikom ang panga at matalim ang tingin. "Ano nga ba talaga ang meron sa inyo, ha?" Malamig na boses ni Steve, puno ng panunuya. "Sabihin mo, Audrey. Gaano katagal bago mo ko pinalitan?" Nag-init ang pisngi ni Audrey sa galit. "Ano? Pinagpalit mo ba ako sa kanya? Bago pa ako umalis? O pagkatapos ay hiwalayan natin?" Patuloy ni Steve, ang kanya mga kamao ay mahigpit na nakatikom. "Dahil mukhang napakadali lang para sa'yo. Nahanapan ng kapalit ang pwestong iniwan ko." "Steve, sumusobra ka na." Singit ni Mark, kita ang dismaya sa mukha. Hindi siya pinansin ni Steve, nakatuon lang ang tingin niya kay Audrey. Hinahamon ito. "Ano? Hindi ka makasagot?" Patuloy ni Steve. Ang boses niya ay mas lalong lumalamig. "Sabihin mo sa akin, Audrey. Siya ba ang pumuno sa mga gabi na dapat ako ang nasa tabi mo?
Siya ba ang niyakap mo noong mga panahong hindi mo ako makita? Malakas ang tunog na sampal ni Audrey sa pisngi ni Steve. Nanginginig ang kamay niya, ngunit hindi niya ito ininda. Tama na, Steve. Mariing sabi ni Audrey, ang boses niya ay may bahid ng sakit at galit. Hindi mo ko iniwan para lang bumalik at pagbintangan ng kung ano-ano. Ikaw ang bumitaw. Ikaw ang nawala. Wala kang karapatan na tanungin kung sino ang nasa tabi ko noong wala ka. Halos hindi gumalaw si Steve, pero ramdam niya ang tensyon sa katawan niya. Ang pulang parka sa kanyang pisngi ay kitang-kita, pero hindi niya iyon inalintana. Lumapit si Mark at maingat na inalalayan si Audrey. Hindi mo kailangang patulan to, Audrey. Mahina, ngunit may bigat ang boses niya. Kung wala kang tiwala sa kanya noon, bakit mo siya gustong balikan ngayon? Matalim ang tingin ni Steve kay Mark at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang galit ang nasa mga mata niya, kundi matinding paninibugho. Hindi ko alam kung anong papel mo sa buhay ni Audrey. Malamig na sabi ni Steve. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako susuko. Hindi na lumingon si Audrey kay Steve. Sa puntong yun, gusto niyang isipin na wala na siyang nararamdaman para sa lalaking minsang minahal niya. Pero bakit hindi niya magawang paniwalaan iyon? Lumipas ang mga araw at sa unang pagkakataon, mula nang bumalik si Steve sa buhay niya, nagkaroon ng katahimikan sa mundo ni Audrey. Wala nang bigla ang pagsulpot ni Steve sa cafe. Wala nang pag-aalok ng kung ano-anong laruan para kay Stanley. Wala nang mataling na titig. Wala nang malamig na boses na bumabagabag sa kanya. Sa unang 2 araw, pilit niyang ipinaniwala sa sarili na mas mabuti ito, na ito ang gusto niya. Ngunit habang lumilipas ang oras, may kung anong bumabagabag sa kanya. Hindi ka ba nagtataka? Tanong ni Mark, isang gabi habang inaayos niya ang mga libro sa cashier. Palagi makulit si Steve dati. Tapos ngayon, bigla na lang siyang nawala. Itinuloy ni Audrey ang pagsasara ng register. Hindi na ako nagtataka. Marahil napagod na rin siya. O baka naman na-realize niyang wala na talagang patutunguhan to. Talaga? Hindi kumbinsido si Mark. O baka naman, hinahanap-hanap mo na siya, kaya kaganyan. Napatigil si Audrey. Mabilis siyang itinoon ang paningin sa natitirang listahan ng inventory, pero hindi niya naitago ang pagkagat niya sa labi. Hindi ko siya hinahanap. Mariing sagot niya. Tahimik lang ngayon. At gusto ko ng tahimik, Mark. Ngunit kahit gaano niya subukang kumbisihin ang sarili, hindi niya maiwasang mapansin ang kakulangan sa paligid niya. Wala nang maingay na pagtatalo, wala nang mga asar na biro ni Steve tuwing sinusubukan niyang iwasan ito. At higit sa lahat, wala na ang presensya nitong hindi niya matanggap pero hindi rin niya kayang lubusang itaboy. Napatingin siya sa labas ng cafe. Sa kalsadang minsang tinayuan ni Steve habang hinihintay siyang lumabas. Tahimik na nga. Pero bakit may munting kirot sa dibdib niya? Lumipas ang ilang araw at sa kabila ng katahimikan na iniwan ni Steve, hindi hinayaan ni Mark na mapuno ng lungkot ang paligid ni na Audrey at Stanley. Mula sa simpleng paghatid ng mga kailangan sa cafe tuwing umaga hanggang sa bigla ang pagdadala ng paboritong pagkain ni Audrey sa cafe, nagawa niya magdala ng kasiyahan sa kanila. Wow! Ang cool nito, Tito Mark! Bulala si Stanley habang hawak ang bagong puzzle set na regalo ni Mark. Alam ko mahilig ka sa mga brain teaser, buddy. Nakangiting sagot ni Mark. Ginulo ang buhok ng bata. Challenge yan para sa'yo. Ikaw talaga, Mark? Natawang komento ni Audrey habang pinagmamasdan ng anak na tuwang-tuwa. Hindi mo na kailangang gawin to. Pero gusto kong gawin. Sagot ni Mark na may ngiti. Gusto ko lang kayong mapasaya.
Lalo ka na, Audrey. Natahimik si Audrey. Alam niyang mula nang dumating si Mark, palagi na lang itong nandyan. Hindi lang bilang matalik na kaibigan, kundi tila isang taong handang maging higit pa roon. Isang gabi, sa labas ng cafe, habang nakaupo sila sa bench sa tabi ng cafe, magkatabi silang tahimik na pinagmamasdan ang kalangitan. Audrey, basag ni Mark sa katahimikan. Alam kong sinabi ko na to dati, pero gusto kong ulitin. Napatingin si Audrey sa kanya. Bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Seryoso, ngunit maingat na sabi ni Mark. Alam kong hindi madali para sa'yo at hindi kita minamadali. Pero gusto kong malaman mo na handa ako maghintay, Audrey. Sa kahit anong oras na handa ka nang buksan ulit ang puso mo. Nandito lang ako. Napalunok si Audrey. Hindi niya alam kung paano sasagutin ito. Alam niyang mabuting tao si Mark. Maalaga, matalino, at walang ibang ginawa kundi ang ipakita kung gaano siya kahalaga rito. Pero, handa na ba siyang suklian ang damdamin nito? Napayuko siya. Pinisil ang sariling mga kamay. Mark, mahina niya simula. Mahalaga ka sa akin. Napaka-espesyal mo sa buhay namin ni Stanley. Pero, napangiti si Mark kahit halata ang lungkot sa mga mata niya. Pero hindi mo ako mahal. Mabigat ang loob na tumango si Audrey. Hindi ko gustong saktan ka, Mark. Hinawakan ni Mark ang kamay niya. Mahigpit ngunit may pag-unawa. Hindi mo ko sinasaktan, Audrey. Ang gusto ko lang ay maging totoo ka sa nararamdaman mo. Tumango si Audrey, ngunit sa loob niya, naguguluhan pa rin siya. Dahil kahit anong gawin ni Mark para sa kanila, may isang bahagi pa rin ng puso niya na tila mahinihintay na bumalik. Sa huling pagkakataon, pinagmamasdan ni Mark si Audrey habang nakaupo ito sa tapat niya. Halatang nahihirapan sa sasabihin. Kita niya ang pagkabalisa sa mga mata nito. Ang pangambang baka masaktan siya. Pero ang totoo, matagal na niyang alam ang sagot. Matagal na niyang alam na kahit anong gawin niya, hindi niya kailanman mapapalitan ang espasyong iniwan ni Steve sa puso ni Audrey. Huminga siya ng malalim at ngumiti, kahit may bahagyang kirot sa dibdib. Audrey, hindi mo kailangan magpaliwanag. Anya sa mahinahong boses. Napatingin si Audrey sa kanya. Naguguluhan. Pero Mark, matagal ko nang alam. Malambing na putol ni Mark. Na kahit anong gawin ko, kahit gaano ko pa ipakita na mahal kita, hindi mo ko mamahalin ng katulad ng pagmamahal mo kay Steve. Napalunok si Audrey, tila hindi alam ang isasagot. At alam ko rin, nagpatuloy si Mark, bahagyang natawa. Nasa simula pa lang, talo na ako. Pero sinubukan ko pa rin kasi may maliit na bahagi ng puso ko na umasa na balang araw magbabago ang nararamdaman mo para sa akin. Mark, bulong ni Audrey, baka sa boses ang lungkot. Tumingin si Mark sa kanya, kita ang sinseridad sa kanyang mga mata. Pero hindi yun nangyari. At hindi ko ipipilit ang sarili ko sa iyo, Audrey. Ang gusto ko lang naman ay ang makita kang masaya, kahit hindi ako ang dahilan. Natahimik si Audrey. Alam niyang nasasaktan si Mark, pero mas pinili nitong ngumiti at tanggapin ang totoo. Mark, hindi ka ta gustong mawala sa buhay namin ni Stanley. Mahinang sabi ni Audrey. Napangiti si Mark at tumango. At hindi rin ako mawawala. Lagi ako nandito para sa inyo, Audrey. Bilang kaibigan, bilang Tito Mark ni Stanley. Tumulo ang luha ni Audrey. Hindi niya alam kung dahil sa lungkot o pasasalamat. Tumayo si Mark at bahagyang ginulo ang buhok ni Audrey bago lumapit sa pinto. Pero bago pa siya lumabas, niningon niya ito at may banayad ng ngiti.
Pero Audrey, Anya. siguraduhin mong sa magiging desisyon mo ay tunay kang magiging masaya. At sa paglabas ni Mark, naiwan si Audrey na tulala. Dahil sa kabila ng lahat, alam niyang tama ito. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na pagkawala, muling tumayo si Steve sa harapan ng pintuan ng cafe ni Audrey. Hindi ito tulad ng dati. Wala na ang dating arogante at malamig na personalidad na nakasanayan niyang ipakita. Ngayon, bit-bit niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit kasama rin ang determinasyon na itama ang lahat. Sa loob, tahimik na nag-aayos si Audrey ng mga papeles sa counter. Sanay na siya sa tahimik na buhay na walang Steve, o yun ang akala niya. Ngunit nang bumukas ang pinto at tumunog ang maliit na kampana, bumagal ang kilos niya. May kung anong kaba ang bumalot sa kanya nang makita ang lalaking minsang minahal at nasaktan siya ng paulit-ulit. Napatigil siya sa ginagawa at nagtama ang kanilang mga mata. Iba na ang aura ni Steve. Wala na ang bigat sa kanyang mga mata, pero naroon pa rin ang lalim ng damdaming hindi naglaho. Audrey, Mahina, ngunit matatag na tawag ni Steve. Hindi ko inaasahan na babalik ka. Sagot ni Audrey, mahina, ngunit may halong pagpipigil. Lumunok si Steve bago muling nagsalita. alam kong nasaktan kita. Alam kong iniwan kita sa mga panahong dapat mas pinili kitang ipaglaban. Pero hindi na ako ang lalaking kilala mo noon, Audrey. Hindi na ako lalapit para lang saktan ka ulit. Tahimik lang si Audrey. Hinihintay kung ano ang susunod na sasabihin nito. Ilang linggo akong nawala. Hindi dahil gusto kong takasan kay ni Stanley. Gusto kong ayusin ang sarili ko. Gusto kong siguraduhin na kapag bumalik ako, kaya ko nang harapin ang lahat ng problema nang hindi ka iniiwan. Kaya ko nang maging lalaking kayang ipaglaban ka anuman ang mangyari. Napabuntong hininga si Audrey. Hindi madali para sa kanya ang basta na lang maniwala. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya maikakailang may bahagi ng puso niya ang nananabik sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Pero Steve, hindi ako basta-basta magpapaniwala. Dagdag ni Audrey, mahina ngunit may diin. Kung babalik ka sa buhay namin, kailangan ko makita, hindi lang sa mga salita, kundi sa mga gawa mo na hindi mo na kami iiwan ulit. Lumapit si Steve at marahang hinawakan ang kamay ni Audrey. Yan ang pangako ko, Audrey. Hindi ko na kayo iiwan. Ikaw at si Stanley ang pamilya ko at wala nang makakapigil sa akin para ipaglaban kayo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ngumiti si Audrey. Hindi dahil sa pangako ni Steve, kundi dahil may bahagi ng puso niyang naniniwalang posibleng tuparin ito. Ang bughaw na langit ay sumasalamin sa tahimik na dagat habang banayad na hangin ang sumasayaw sa puting mga kortina ng altar. Ang gintong buhangin ay tila naging saksi sa isang bagong kabanata sa buhay ni na Audrey at Steve. Ang buong lugar ay puno ng saya at pagmamahal, isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pag-ibig nila ang nanalo. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Steve, suot ang kanyang itim na suit na perpektong bumagay sa kanyang tindig. May halong emosyon sa kanyang mga mata, hawak niya ang kanyang hininga habang hinihintay si Audrey. Hindi man siya palasabi ng nararamdaman, pero sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang labis sa kaba at saya. Dahan-dahan naglakad si Audrey sa aisle. Napakaganda sa kanyang puting gown na animoy hinabi ng mga bituin. Ang kamay niya ay nakahawak sa braso ng kanyang nakababatang kapatid na si Kent, na ngayon ay isa ng ganap na engineer sa isang kilalang kumpanya. Sa wakas, natupad na rin ang pangarap niyang makita ito magtagumpay. Nagniningning ang kanyang mga mata, hindi lang dahil sa kasal, kundi sa lahat ng pinagdaanan nilang magkapatid.
Handa ka na ba, ate? Tanong ni Kent, may kakaibang lungkot at saya sa kanyang mga mata. Tumango si Audrey, pinipigilang maluha. Ikaw, handa ka na bang makita akong ikasal? Ngumiti si Kent at bahagyang niyakap ang kanyang ate. Basta masaya ka, ate. Yun lang ang mahalaga sa akin. Sa dulo ng aisle nakatayo si Steve, ang kanyang mga mata hindi matanggal sa babaeng pinangako niyang ipaglaban. Habang papalapit si Audrey, napatingin si Steve kay Stanley, ang kanilang anak na siyang ring bearer. Sa kanyang maliit na suit, kitang-kita ang kanyang pagiging anak ni Steve. May aurang malamig, ngunit may inosenteng ngiti na nagpapakita ng kanyang kasabikan. Proud na proud siyang tumayo roon, hawak ang maliit na unan kung saan nakalagay ang kanilang mga singsing. Sa tabi ni Steve, isang figurang hindi inaasahang nandoon. Ang kanyang lolo, si Don Victor Madrigal. Na magtagpo ang kanilang mga mata, may bahagyang kaba si Audrey. Hindi niya inaasahan na dadalo ito. Ilang taon siyang itinuring na matanda bilang isang babaeng hindi karapat-dapat sa isang Madrigal. Ngunit na makita niya ang paraan na pagtitig ito kay Stanley, puno ng pagmamalasakit, pagmamahal at pag-unawa. Unti-unting napawi ang kanyang takot. Hindi lang siya ang nagbago, maging ang lolo ni Steve ay natutong tanggapin siya. Habang naglalakad siya papunta sa altar, bumalik sa kanya ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang sakit, ang pag-iwan, ang takot, ang muling pagtatagpo at pagsubok na magtiwala muli. Pero sa araw na ito, sa sandaling ito, wala nang alinlangan. Nang makarating siya sa harapan, tumingin siya kay Kent at mahigpit itong niyakap. Salamat sa lahat, bunso. Ngumiti si Kent at tumingin kay Steve. Ikaw na ang bahala sa ate ko, ha? Tumango si Steve, puno ng kaseryosohan ang muka. Pangako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Audrey bago lumingon kay Don Victor. Para bang hinihintay niya kung ano ang susunod itong sasabihin. Nagkatitigan sila at sa halip na pagtutol, isang bahagyang tango ang binigay na matanda. Ikaw ang ina ng apo ko. Mahinang sabi nito. At alam kong mahal mo ang apo ko sa kabila ng lahat. Hindi ko na ipagkakait kay Steve at Stanley ang isang buong pamilya. Nag-init ang sulok ng mata ni Audrey, ngunit ngumiti siya. Salamat po. Tumango muli si Don Victor at saka marahang tinapik ang balikat ni Steve. Simulan mo na ang buhay na alam kong matagal mo nang hinahanap. At sa harap ng altar, sa harap ng mga taong nagmamahal sa kanila, sinabi ni na Audrey at Steve ang kanilang mga panata. I now pronounce you husband and wife. Sabi ng pare, at nang lumapat ang labi ni Steve kay Audrey, parang ang lahat ng sugat, lahat ng sakit, at lahat ng pagsubok ay tuluyang naglaho. Ngayon, wala nang hadlang sa kanila. Ipinapangako ko na pipiliin kitang mahalin araw-araw. Ngumiti si Audrey. Ang luha ay bumaba sa kanyang pisngi. Hayaan mong turuan kita. At sa harap ng kanilang pamilya, mga kaibigan at si Don Victor na naging saksi sa lahat ng pinagdaanan nila, sila ay ikinasal. Si Audrey, ang babaeng dating natutong ngumiti kahit wasak na ang puso. Si Steve, ang lalaking natutong magmahal at ipaglaban ang pamilya. Si Stanley, ang batang nagdala ng liwanag sa kanilang buhay. Si Kent, ang nakababatang kapatid na laging nariyan upang ipaalala kay Audrey na karapat-dapat siyang mahalin. At si Don Victor, ang matandang natutong bumaba mula sa kanyang pedestal upang tanggapin ang totoong kahulugan ng pamilya. Sa wakas, natagpuan na nila ang isa't isa. At ang tahanan ni Steve? Hindi ito mansyon, hindi ito pera. Ang tahanan niya ay sina Audrey, Stanley, Kent
at maging si Don Victor, ang kanyang pamilya. Sa wakas, mayroon na siyang tahanan. Isang tahanang hindi lang gawa sa mga pader at bubong, kundi sa pagmamahal ng kanyang asawa at anak. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito.